Ang quarterly filing ay isa sa importanteng responsibility natin kung tayo ay kumikita from business income. So whether kung ikaw ay isang freelancer, entrepreneur, or online seller, importante ang video na ito. So sa video na ito, pag-usapan natin ang 4 na common mistakes sa pag-file ng quarterly income tax return. Isa sa mga common na question sa akin ay, required na po ba mag-file ng quarterly income tax return kahit na wala pa namang gross sales? Ang sagot ay, kung tayo po ay nakapag-register na sa BIR, required na po tayo mag-file ng quarterly income tax return kahit na zero ang gross sales natin for the quarter. Halimbawa, based sa Certificate of Registration or COR, required ang quarterly filing using ang 1701Q. Pero wala pa namang sales na nangyayari dahil bago pa lamang ang store. Ang tanong ay, required ba mag-file ng quarterly income tax return? The answer is yes. Required po na mag-file either electronically using eBIR forms or EFPS. Or kung hindi available ang mga online BIR services sa pag-file, pwede po manual sa Revenue District Office. Ang quarterly ITR deadlines ay strict. So, May 15, August 15, and November 15. So, ang question ay, may grace period po ba ang BIR kung hindi tayo nakapag-file on time? Ang sagot ay, hindi po nagbibigay ng grace period ang BIR kung hindi po tayo nakapag-file on or before the deadline. So, kung hindi po tayo nakapag-file on or before the deadline, tayo ay either non-filer or late filing na. So, liable na po tayo ng interest, surcharge, and compromise penalty. Halimbawa, gamit ang question natin kanina, isang online seller ay naging officially registered sa BIR noong March 25. Pero sa buong buwan ng Marso, wala siyang benta. Required ba siya mag-file ng income tax return? And kung yes, kailan ang deadline? As mentioned earlier, kung registered na po tayo sa BIR, need na po natin mag-file ng return. Kung hindi, magkakaroon po tayo ng open case. So, based sa illustration natin, kailan ang deadline? Officially registered ang seller ng March 25, kaya covered ito sa first quarter. Kaya ang deadline po sa pag-file ay May 15. Kung ikaw ay kumikita solely from business income or isang mixed income earner, meron po tayong option kung paano mag-compute ng ating income tax. Ang una ay 8% optional income tax rate based on gross sales. Take note na kung 8% po ang pinili ninyo, importante na ma-identify kung kayo po ay isang pure business income earner or kayo ay isang mixed income earner. Ang relevance po noon ay may slight difference sa pag-compute ng income tax. So para mas maintindihan natin, gumamit tayo ng halimbawa using ang eBIR forms. Isang online seller who opted to use 8% optional income tax rate ay merong gross sales na 300,000 for the first quarter. Compute the quarterly income tax return if the seller is a letter A, pure business income earner at letter B, mixed income earner. Para sa pure business income earner, simply multiply 8% with the difference between 300,000 at 250,000. So, ang income tax due natin ay 4,000. While sa mixed income earner naman, ay direktang imumultiply natin ang 300,000 sa 8%. Kaya ang tax due ay 24,000. Pansinin po natin na sa pure business income earner, meron tayong binawas na 250,000. Under the train law po kasi, any income amounting to 250,000 and below ay wala pong tax. Kaya itong benefit na ito ay makikita natin sa pure business income earner. Conversely, para sa mixed income earner, ganito naman ang computation gamit ang 8% optional income tax rate. Ang dahilan kung bakit hindi natin binawas ang 250,000 sa gross sales niya kumpara sa isang pure business income earner ay yung benefit na yun ay nakuha na niya sa tax computation bilang isang employee. Kung graduated income tax rate naman po ang gagamitin, as the term suggests, gagamitin po natin ang graduated income tax table. Makikita po natin sa 1701Q na ang basis natin sa computation ay hindi na po gross sales, kundi taxable income, which is after po maibawas any cost of sales and allowed deductions. Tulad na lamang kung itemized deduction or di kaya optional standard deduction.
Assuming na ang ginamit natin ay itemized, ibabawas natin ang 50,000 cost of sales. Ang tax due po natin ay 0 dahil based sa graduated income tax table, within 250,000 ang taxable income. Tandaan po natin na ang pagpili ng 8% optional income tax rate versus graduated income tax rate ay minsan lang sa isang taon. So hindi po tayo pwede magpalit from 8% to graduated within the year. Ang quarterly income tax payment ay cumulative. Kaya sa Q2 or Q3, naka-reflect na rin po ang mga previous tax payments natin. Ang common mistake sa quarterly income tax filing ay either hindi alam or nakakaligtaan ng filer na cumulative ang quarterly filing. Kaya nagkakaroon ng over or underpayment. Para makorek ang na-file na return, pwede po tayo mag-amend ng return. Kaya para iwas hassle, especially kung DIY ang filing, ay pag-aralan mabuti ang process ng filing. Meron po akong video explaining in detail kung paano mag-file ng quarterly income tax return. Yung link ay nasa description ng video na ito. And that's it. So kung nakatulong itong video na ito at gusto nyo pang matuto, pwede nyo panoorin yung video ko kung paano mag-file ng quarterly income tax return gamit ang EBIR forms. Yung link ay nasa description ng video na ito. Also, gusto ko rin po magpasalamat sa channel members na patuloy na sumusuporta sa channel. Sa mga hindi pa po members, pwede nyo po i-click yung join button. Members have priority sa pagsagot sa tax questions nila and access sa mga members-only videos. So, this is Gerard. Salamat sa panonood and I'll talk to you in the next one.